teams. Ikaw ba, Josh, yun ang basa mo sa draft natin? Well, early game, nandun nga yung pag-compensate ng Smart Omega with that Khalid. Makakasabay sila sa mga early rotations na pwedeng gawin. Kasi nakita naman natin ng game number 1, James with the Khalid as early as first minute or 2 minutes. Sumasama na agad siya, nakikipag-double lane na agad siya. And although mataas nga lang talaga yung sustain na meron ng side ng AP Bren and hindi pa ganun magmamatter yung damage output ng Smart Omega up until 12 minutes, I guess. Yep, and a 4-man Purify, no, para sa AP Bren. So there's a reaction, there's the save if ever. Pero sa ngayon, yung mid lane pressure din yung tututukan natin. Yeah. Dito mag-start lahat ng rotations between these two teams. Unang nakapag-clear yung Smart Omega and binabantayan lang din nila yung ikot ni Aqua dito ng James Punks. Okay, pwede sumagasa dito si James Punks if ever. That's 4-man rotation here for the Hive. Super Yoshi though, nakikita pa rin naman natin yung possibility na maganda setup later on pagka level 4. Yeah. Ang sagot ng AP Bren dito is if sasama yung Khalid sa river, apatin natin kasama yung jungler. So walang answer na nahanap dito yung Smart Omega. They had to concede the river towards AP Bren. Pero that just means na libre yung top side for Ryzen. Wala nang gugulo na sa Fred rin. Although isa pang good thing na nangyari, natuto din yung Smart Omega dun sa game number 2. Kasi nung time na sumama si Ryzen agad dun sa level 1 rotation for the Little Wanderer, dun siya na-punish. And yun din yung same na ginawa ng AP Bren. If ever na sumama si Ryzen doon, they can force a team fight out of it. Pero dahil nag-play safe na si Ryzen, kinuha niya yung buffs niya, then... Grabe naman to. Sinusubukan talaga yun. Kanina pa yan eh. Kanina pa yung action ni Super Yoshi tsaka ni James Punks. Game 1 pa yan eh. May lambingan yung dalawa, yung backshot tsaka yung Cho. Si Super Yoshi sinusubukan yung saluhin. Yung mga back shield unity with the shoot po. Kasi makakancel mo yun eh, kahit i-dodge mo. Kaya. Pero sa ngayon, medyo mapatras pa rin naman doon si Lex Nova. Basil, we're just waiting. Magkaroon ng sipa, pero mapupuruan agad. First blood here by James, laban kay Lex Nova. Sakit nung damage nung Khalid kahit naka-hybrid. Ayan na. Sabay liko dito sa Turtle. Na kung saan pinakula na agad ni James mas kanyang Turtles to Sansa. Ryzen still holding on. 1/4 HP left para sa Turtle. At si Ryzen pa rin makaka-retry nito. Habang sa kabilang banda naman na dyan ang continuous damage. Ang magagaling dito kala Aqua. James trying to run away. At hindi na makakaligtas siya doon. Masterful knock-up mula kay Super Yoshi. Timed perfectly na hindi makaretry si James Punks. At maiwan kay Ryzen ng libre yung turtle na yon. Yeah. And even though hindi pa nga sinubukan pa actually ng AP Bren na i-punish si Super Yoshi. Whee! Pero yan, lumipad na yung dalawa. Lumipad ang kanilang team. Actually, dalawa lang. Lumipad ang dalawa sa aming membro. Ayan. Para bumalik sa mid lane. Para makita natin yung mechanics ng Fly Cloud. Ang cute eh, no? Again, ang kita lang po ng AP Bren dyan is kapag malapit sa kanila, paalang. So bigla ka na magugulat, may bababa sa lane. Kailangan kabisado mo yung paano ngayon ng mga heroes. Di ba may guess the hero tayo? Pero sa ngayon, guess what? Lumalamang pa rin talaga dito si Netsuki with the Harit. As expected, yun naman talaga yung lamang ng Harit when it comes to laning. Pwede niyang isabay yung pag-clear niya or even pag-freeze niya to bully the Bruno out of it. So, ang nangyayari for Shizu, kailangan niya ng dalaw. Up until an external force comes in, from AP Bren, it would remain the same na malulugi siya dun sa 1v1 matchup. Yep, pero ngayon, not the same. Kasi si James, susunod James Punks, nakansel out doon. My goodness! Pero makapagdasal pa rin naman, Zen mode para kay James, makakasurvive sa attempt ni Lord JM at James Punks. Puro J ang pangalan pala nila. Ang ganda nung attempt ng outlay ni James. Di pa umabot si Lord JM. Yung immunity, men. Ginamit niya. Binate niya si James Punks. Okay, wee! Okay. Binate niya si James Punks sa ilalim ng torre. Buti na lang di sapat yung damage at makunat pa rin yung backshot. Pero yung mga ganoong klaseng outplays. Pwede. Sobrang perfectly time, matatanggal mo yung gulong, tapos bigla mo pang masastun gamit yung Raging Sandstorm. Hindi lang enough, tulad na sabi natin, yung damage output mula doon sa torre. Kasi mainly, galing sa torre yung inasahan ni James na damage output. Traction Pulse won't connect. It would still remain the same pa din for the gold lane matchup. Wala pang sobrang crucial na dalaw na nanggagaling from both parties. Although, nakaka-adjust naman na si Shizu when it comes to the laning
dahil sinusubukan niyang pa-chepi-chepi na maka-free hit or maka-last hit Yep. doon sa mga minion waves. Okay, Falling Star Moon para kay Lord J. Ang pinakalikod na kanyang inaatake, pero Super Yoshi pala pinaliligiran ng Circling Eagle. Ika-cancel out, hindi sila sasalubong, pero Aqua? sasalubong si James dito kay Aqua. Naabuti pa rin naman. It's going to be falling down onto the hands of Haji. Lipat naman tayo dito sa habol. Sasama na si Netsuki with a Zaman Force activated. Nandiyan yung mga Synchrofish Recono dashes. But still, Lord J for the second time around, jumping in, pero wala makukuha ang trade-off doon, ang Yeah. AP Bren. Grabe. This time nakita natin yung escape artist. Hinabol siya nung dalawa and hindi pa rin nagpatinag yung joke top lane. However, Netsuki! Oh, kaya abutan niya yata dito si Shizu. Falling down, Smart Omega taking a kill, taking a turtle, pero ngayon, they will be taking in Ryzen as well. Naiwan si Ryzen pero nakuha pa rin naman niya yung objective for Smart Omega. 1.4k gold lead and may tore pa nakukunin si Netsuki sa itaas. Ayaw mawat. Super Yoshi, naghahanap ng magandang angulo. Pero still, for AP Bren, awat na muna. Still a good win for Smart Omega. Getting the turtle, even though namatay si Ryzen, they got Shizu, they even got the turret down top lane. And isa yun sa mga kayang ibigay ng isang Khalid all throughout the match. It is the fast rotation. Yeah. Dahil doon sa kanyang hoverboard. Nakita naman natin na nanggaling pa si James doon sa, sa baba. Nag-flying clouds pa siya pababa bago siya umakyat. Yeah, by the way, this is the Wow. 500 game of the KDA machine. Ika-apat na player pa lang siya sa history na makaabot nitong achievement na to. Nakita natin parang 2 weeks ago si Edward, yung ikatlo. So pang-apat pa lang yung nakaka-500 games sa MPL Philippines. At ngayon, titingnan natin magbibigay daan si James Banks na makatakas sa ibang mga miyembro ng Hive. But still for Smart Omega, nagamit na doon yung sudden brush through nila ngayon. Mag-rush through nga ba ng turret takedown sila Aqua. Papasok sa pinakalikod si Super Yoshi. Lord Kapag J. naman yung magandang lapit na Zaman Force. Aqua as well dito sa may pinakagirip kakapag-brilliant. Pero mas maganda yung naging turnaround play dito for Smart Omega. Oh With the my reaching goodness, Santo Yoshi. reaching out. The right targets James with a triple kill. Netsuki being chased down. Esme versus ang Harit. Pero magwawagi dito ang Harit ni Netsuki. Everything hit perfectly from Smart Omega even though it looked like maganda yung talon mula kay Lord JM, yung Appraiser's Wrath, yung Raging Sandstorm, lahat ng counter-punch from Smart Omega, napakalaki nung landing. It may look like a mess for Smart Omega doon sa simula ng skirmish. Again, tulad nga sabi ni Midnight, maganda yung talon mula kay Lord JM, pero the counter-engage, even the 2-man knock-up mula kay Super Yoshi sa kanyang Jit Kundo, saktong-sakto pa na nakuha ng Smart Omega yung panalo doon. That's 4-man down. Although... Okay. Ryzen! Ay! Nakuha pa rin ni Ryzen dito. Oh my Yung goodness! last turtle of the game, and now they will be taking down Lord JM. Chase down. At Raging Sandstorm na naman onto the front line si James. Haji forcing out the Crimson Beacon, but still, that's going to be another advantage para sa Smart Omega. Makakaagaw at magde-delay pa sila ng camp for AP Bren. Perfect timing, perfect damage as well. Kitang-kita ko pag sundot, saktong-sakto yung buhay nung turtle sa retry range ni Ryzen. I was about to say na kahit pananalo doon yung Smart Omega, hindi sila nakaposisyon doon sa turtle, nauna pa nga yung AP Bren doon, could have been to the hands of James Pangs, pero Yes. sabi ni Ryzen, hindi, walang kanila, akin pa rin yun. Ginawang Lancelot eh. Kaya mahirap talaga magsalita ng tapos eh. Grabe. Kaysa yun yung Game 2, sa yung Game 3. Ano ba, Ryzen? Grabe ka na talaga. And ngayon, they want to rewrite yung una nilang tagpo. Oh, ayan, naging taglist siya naman. Ang una nilang meet up. And for Smart Omega, the way to make it possible talaga is to get those monster plays out of Ryzen. Yeah, kailangan na ma-check nila dito yung Fredrin. Pero how can they? Kasi ang dami pang layers na kailangan nila isipin. Again, yung bypass na sinasabi natin kanina pa, hindi maka-free hit yung Bruno kasi talon ng talon yung Khalid. Lagi nandun sa harap niya eh. Iritang-irita na si Shizu eh. Oo. Gusto niyang pumwesto, gusto niyang manipa ng bola. Pero mahirap maglaro ng soccer sa buhangin. Tama, mahirap. Kanina pa napupuwing yung mata niya eh. Oo. Hindi niya mahanap yung pwesto, hindi siya makatayo na maayos kasi laging may surfboard sa harap niya. Si James, iwas-iwas ng buhangin eh. Oo, sakit. Pumapasok sa mata ko eh. Mahapde eh, di ba? At ngayon, para sa Smart Omega, they're taking the maximum control sa mapa dahil compromise na nga yung vision. Yung intel pa is very strong because of the forward march lagi ni Super Yoshi. Yeah.
start by slow push may top lane. So Smart Omega, they will have high confidence going into this Lord pit. Alam nila, lamang sila sa pwesto. They see the Bruno sa top lane. Although may kasamang Matilda, pero look at James. Nakaharang doon sa dadaanan nung dalawa. Tsaka naka-ready Ayan dito na. si Netsky kung sakali pwede maglatag ng Zaman Force. Nagulang. Kasi mention Lord J. What if sa, oy! Kuning Stormwood, pero medyo mabubura yata siya dito. Andyan ang ampas. Andyan ang Chrono Dash with the Synchrovision. Babalik sa Reddit sa cross ng Calvario. Dadamay pa sa paggampak ng Lord. James Max will fall down. The Rising getting the kill. At ngayon, andyan pa rin naman sila Aqua, X-Nova and Shizu. Pero magiging call yata dito ng Smart Omega ilaban. Paalisin sila, kunin pa rin ang Lord para kay Ryzen. Grabe, harang lahat ng anggulo ng panggagalingan ng AP Bren. Naharangan yung Bruno. Lord James, sinubukan yung pumasok pero nag-Lord turn. Yung Smart Omega, Super Yoshi, even using the Lord. Yung unang knock-up, dinalawa pa niya. Kaya nga tapos sumakto pa na hindi nila binitawan yung Lord at all. Si Ryzen sabi niya, sige bahala na kayo dyan. Basta hawakan ko na lang to. And even yung damage ni Netsky is enough to burst down an Esmeralda. No wonder, tatlo na yung items ni Netsky. Pero nung laban na yon, it was just a Feather of Heaven, a Starlium, and 2 Magic Wands, maybe 3 Magic Wands para sa kanya. Nabura pa rin yung Esmeralda dahil naka-enchanted talisman pa lang siya, if I'm not mistaken. Wala pa siyang isang sustain item. Yeah. Ang item pa niya lang, ang balang niya is yung nandiyan Oy, ng oy, oy, oy. Oracle. James once again, another entry, pero Netsky with the Zaman Force. Ito na naman yung pagwawala ng Smart Omega. At makukuha, madadampot pa nga dito ni Haji. Members of AP Bren ngayon is slowly crumbling down. The Lord will be melted down, pero for Smart Omega, mas marami silang na-achieve doon. Ang hirap ng buhay ng AP Bren, Joshi. Lalo yung buhay ng Bruno, mahirap talaga maglaro ng soccer sa buhangin. Lalo na hindi nila magamit at ma-maximize yung Matilda eh. Kasi walang sasama sa Matilda to engage doon sa backlines. Even though kahit pasabihin natin na counter yung Esmeralda sa Harit, nasasaktan pa nga siya at this point. Oracle pa lang yung meron siya. Wala pa siyang isa pang magic defense item para lumaban doon sa Harit. He was going for a Dominance Ice, I guess, to reduce some healing. Pero hindi niya pa rin niya masasagot yung factor na kahit pumunta sila sa backlines with the aid of the Matilda, hindi nila masosurvive yun nang sila lang. Yeah. Super interesting no nagiging approach dito ng Smart Omega. The right approach at that, by the way. Last time na nakita natin tong ganitong klaseng matchup, no? Tong Matilda na may kasamang Kimi at Bruno na kinounter ng isang Khalid was, I believe, Onyx versus Aurora pa nga ata yun na last season na ginamit din ng Aurora yung Khalid pang tapat dito sa ganitong klaseng lineup. Kasi kaya nyo saluhin lahat eh. Kumbaga, kanina nakita natin si James, ang ginagawa niya lang is tatalon na niya yung Matilda kapag nagamit niya yung umpog, kapag nagamit niya yung ulti, tsaka lang siya nag-quick sun guard. Oo, para makapag-heal siya. And also, lagi pang may threat sa buhay ni Shizu kasi even James alone, kaya niyang pababain yung buhay ng Bruno. And if ibibigay nila kay X-Nova yung responsibilidad na protektahan mo na lang yung Bruno, again, mauubusan sila ng pang-engage. Yeah. At mabalik tayo dun sa pangbabad na meron Smart Omega. By the way, naka-Sky Piercer na rin si Haji. Sabay dito kay Aqua. So, mag-i-initiate pa lang, bababad pa lang si Lord JM para makagawa ng play 6 Nova. Natutunan, dadadampot na sila agad. So, nagiging contradicting sa gusto sana ng AP Bren na play laban sa Smart Omega. Tapos dagdag mo pa dyan yung layer pa ng Fredrin. Oh my. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung Fredrin. Kumbaga, kung ikaw yung AP Bren, gusto pumasok sa lineup ng Smart Omega, tanggalin muna natin yung Khalid problem. Sabihin natin makapasok ka sa team fight ng Smart Omega, ang daming crowd control na meron. Mula kay Yoshi, kay Haji, pati na rin kay Ryzen. Kakasabi pa lang natin, Haji onto the front. Just giving vision, attraction pulse ay naikasa na. Pero Haji still, Crimson Beacon pa lang ang nagagamit. May flicker pa naman dito mga members of Smart Omega. Meanwhile for AP Bren, they still have somewhat of an advantage kung sakali makuha nila yung perfect target. Pero yung perfect target ay masyadong malayo sa range na abot nila James Banks. There's a stalemate in front of this Lord. Walang gustong magpatalo. Wave control lang ang habol dito ng Smart Omega. Nakita isa sa taas. Okay, tumawid ng bako dito si Super Yoshi. Nabataan nila Aqua, still onto the top lane. Pero mukhang i-rest na yata dito nila James Banks. Lumabante, lumalaban pero bumabawi yata ng posisyon dito ng Super Yoshi. Netsky na ilaring na ng Zaman Force. Pero mukhang iaalis sila dito ng AP Bren sa Lord vicinity at kung saan si Lord J makakuha sa Lord. James Banks medyo mabababad pero makakapag-shield unity. Gulong out muna dito ang AP Bren. Wow! The Hive
finding something in that Lord dance from Smart Omega. Brute force nila yung kanilang posisyon paharap. Even committing, 2 beses lang ginawa yung Falling Star Moon at si hilahin ni Xnova palabas yung Esmeralda. Kaya naman dahan-dahan din yung pag-back ng Smart Omega, pero naramdaman ni James ng konti yung damage ni Aqua. So nung ginamit yung Raging Sandstorm palabas, they tried it for the 3rd time and saktong-sakto yung talon ni Lord JM to steal the Lord from Smart Omega. Tapos parang ang trabaho ni James Punks maging yung nasa harap, tagasalo ng lahat. Oo. Ang dami niyang sinalo doon yung Palantir player ni Haji. They even forced James na gumamit ng Raging Sandstorm palayo, paalis. Nung the moment na nakita nila yun na okay, wala nang pang re-engage ng Smart Omega, dinire-diretso lang ni James Punks na pumasok. Hindi man siya nakakuha ng Lord, but again, with Lord JM's aid, kaso nga lang ito Haji? Smart Omega. Okay, pinakagilid. Nakapaglatag pa rin naman si Netsky ng kanyang Zaman Force pero iaalis na naman sila sa dance floor dito ng AP Bren. And with that, alam na nila kung paano tsaniin. Alam na nila kung paano kontrain yung instant hit control ng Smart Omega. Nagiging malaking problema ng shields na binibigay ni Xnova. Even yung damage ng Harit parang hindi masyadong dinadamdam ng AP Bren. Yung zone din mula kay Haji, parang wala silang pake kasi kapag bumaba yung Smart Omega, ang daming bola naman na lumalabas mula kay Shizu. Nagmamatter na yung mga guiding wind ni Xnova. Yung shield and yung heal na bigay ng kanyang skill is enough na for AP Bren to extend the team fight to their own advantage. And even yung sinasabi nga ni Midnight, yung bola mula kay Shizu, sobrang laking factor din kasi na magugulo sila nung World D, nung Wave of the World, na natutulak yung unang tatamaan. So nagugulo yung initial formation na gustong gawin ng Smart Omega. Plus, yung hindi na teka lang, si James manggagaling na naman sa likod. Okay, Super Yoshi. Abang with James. Nakabang lang dito kay Lord JM. James and Netsky as well. Pero Falling Star na sa on the horizon. Naabutin din pilit dito nila James Max. Nagkaretrihan na nga ang ating mga jungler. Pero si Netsky nakakapahit pa rin naman. Pero si James doon sa pinakagilid na magkakaroon pa rin naman ng magandang vantage point. Nagamit pa rin naman. Pero Super Yoshi will be able to block out on si Shizu. At siya naman na magiging kapalit. Aqua still alive with a shutdown. Andun yung continuous damage. Hahabulin si Ryzen dito, hindi na pauuwiin pa. At AP Bren ngayon ang magkakaroon ng upper hand with Aqua taking a triple kill. Ngayon, quick turn muna tayo. Haji together with James will be the ones left of the defender base. Flicker out, ginamit na rito ni Haji. Pero meron pa siyang Crimson Beacon. Ginamit na ni James sa kanyang Flying Cloud para sa top lane makadepensa. Pero nandito yung lead lipad. Wala kayong Matilda, inabot pa si Haji. Okay, mukhang tatapusin at endable mamapato para sa Hive. Si James lang matitira. Meron pa rin naman siyang quick stun cord. Nag-aantay ng next wave of minion. Pero for AP Bren, still, ang call muna nila ay tama na, awat na, Lord na muna tayo. Good defense mula dito kay Haji at pati na rin kay James. It was costly, however. 2 flickers committed and AP Bren, that was a call para i-burst kagad yung Lord. And they will find another attempt in the base of Smart Omega. Pinusuan ng pinusuan, men. Pinatagal ng pinatagal lahat ng team fight. Again, nagmamatter na nga yung shields mula kay Xnova. Ni walang madamage ang Smart Omega. Considering na wala na silang burst other than nets. And isa pang magandang ginagawa ni Xnova every single time, tuwing ilalatag yung Zaman Force, laging si Netsky yung tinatamaan ng Circling Eagle. Nina-knock up niya at ginugulo niya para hindi makapag-deal ng damage. Yeah, and also just the mere difference sa kanilang lineup. Kasi kanina, namatay si Shizu, namatay din si Netsky. The difference is may ikalawang damage dealer dito yung AP Bren, and that's Aqua. At ngayon, sisimula na nga nila na pabagsakin ang barangay. It's going to start with Lord JM jumping in sa frontline mismo ng Smart Omega. Ngayon liliko sila sa may bandang gitna na kung saan ang Smart Omega pipilitin mo nang tunawin yung Lord na dala-dala dito ng The Hive. All inhibitor turrets on the mid lane has been destroyed. Pero sa baba meron pa natitira. It's going to be a round 2 na nga ba? As Super Yoshi and James just waits for the perfect timing. Wala pa naman magmamaasim. At yung jump kara kay Lord JM ay paatras na muna. At successful dito ang AP Bren sa paglinis ng base ng Smart Omega. James Punks, naghahanap pa sila ng rolyo dito. They want to end this now pero makiklear yung minion waves ng Smart Omega. So AP Bren, they might just have to back off. Traction pulse, nagamit na rin Haji, nag-ahabol sila ng target. Okay, this is going to be a chase na nga ba for Smart Omega. But still, kalmado muna ang atake para sa AP Bren. Nag-aantay-antay pa rin kung sino nga bang unang lalabas sa base ng barangay. Grabe, match 1 pa lang tayo. Ayaw pa patapos
nitong laban na to. We're breaking the 20-minute mark once again. And Smart Omega trying to fight for their life here. As much as they want, they were in control of this game. Pero AP Brent, they found a way to break Omega. And now, they're just one tower from securing the series. Ito na nga ba ang mas pinalakas na version ng AP Bren? Scorpion under traction po sa hindi masyado tatama. Pero tatama dito is Starlight. Magagaling dito for the falling star muna ni Lord JM. Na-force na agad dito ang Zaman Force para kay Netsky. Pero still eyes on the prize para dito sa Hive. Kini-clear out lang ang last bits of minion wave. But still, ramdam natin yung contained na aggressiveness ng AP Bren. Sabi, talagang iniipit ng AP Bren yung Smart Omega dito sa base hanggang mag-spawn yung Lord. Ayaw nilang bigyan ng opportunity na makalabas ang barangay. Lagi nilang tinatanggalan ng breathing space. Trash Boss! Teka lang, gumamit ng Flying Cloud. Ano na naman yung Guiding Wind palabas? Okay, pinapalabas sa bilang pinili ng Smart Omega. Super Yoshi mapupunta agad dito. Even their brutality wasn't enough to buy enough time. Dahil ngayon ang oras ay aabante at ang AP Bren ngayon na mamarcha sa pinaka-bus. Lord J onto the front line. Ito naman yung Princess Rush. But I think it's going to be too late as AP Bren slowly maneuvers onto the damage na nagagaling dito. Shutdown kill para sa Silent Kid. As